Kumusta mga kasaliksik? Sa napakabibilis na pagbabago ng tanawin sa West Philippine Sea, isang makabago at mapanlikhang estratehiya ang kasalukuyang pinag-uusapan. Ang pagtatayo ng isang underwater military base na magiging bagong muka ng seguridad at depensa ng Pilipinas. Kung ating susuriin, bakit nga ba binibigyang diin ng ilang eksperto na ito ang susi sa pagharap sa lumalalang tensyon sa rehiyon? Ano-ano ang mga benepisyong kaakibat ng naturang hakbang? Sa likod ng tila futuristic na ideyang ito, marapat lamang nabusisiin kung ano ang nasa ilalim ng karagatan, ang bagong teritoryong dapat arugain ng ating pambansang depensa. Una sa lahat, ang isang underwater military base ay nagbibigay ng natural na proteksyon mula sa mga panlabas na banta. Hindi tulad ng mga base militar sa lupa o ibabaw ng tubig. Mas mahirap itong mahanap, maabot, at masira ng mga kalaban. Ang pagiging invisible nito sa mata ng mga radar at aerial surveillance ay nagsisilbing malaking kalamangan, lalo na sa mga panahong biglaang maaaring pumutok ang tensyon sa West Philippine Sea. Kapag itinayo ito ng maayos, ang ganitong base ay maaaring manatiling buo at handa kahit sa gitna ng pinakamalalaking kaguluhan. Isang tunay na asset sa panahon ng digmaan o biglaang krisis. Higit pa rito, ang underwater military base ay magsisilbing pangunahing sentro ng intelligence gathering. Dahil sa lokasyon nito, mas magiging epesyente ang pagtugon ng Pilipinas sa mga banta. Maaari itong magsilbing advanced outpost na may kakayahang mag-monitor ng mga paggalaw sa rehiyon, mula sa mga hindi autorisadong sasakyang pandagat hanggang sa mga potensyal na pagtatangkang iligal na panghihimasok. Ang ganitong klase ng base ay maaaring magtayo ng high-tech sensors, sonar arrays, at iba pang surveillance equipment na magbibigay ng mas malinaw na larawan ng aktibidad sa ilalim ng dagat. Ang impormasyon na makukuha mula rito ay maaaring gamitin hindi lamang sa depensa, kundi maging sa pagpaplano ng mga diplomatikong hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at soberanya sa West Philippine Sea. Sa usapin naman ng estratehikong posisyon, ang underwater military base ay isang di mapapasubaliang hakbang para mapalakas ang depensa ng bansa. Sa pamamagitan nito, makakamit ng Pilipinas ang mas matibay na kontrol sa mga teritoryong karagatan, hindi lamang sa pamamagitan ng military presence, kundi pati na rin sa pamamagitan ng mas mahusay na koordinasyon ng puwersa. Ang mga submarino at underwater drones na inilunsad mula sa ganitong klase ng base ay may kakayahang umabot sa malalayong lugar nang hindi agad natutukoy ng mga dayuhang puwersa. Bukod pa rito, ang isang mahusay na underwater base ay may kakayahang mag-deploy ng mga resources ng mabilis. Isang kritikal na aspeto sa mga sitwasyong nangangailangan ng agarang pagtugon. Sa ganitong paraan, mas nagiging praktikal at maliksi ang depensa ng Pilipinas na napakahalaga sa rehiyong napakaraming interes ang nagbabanggaan. Malaki rin ang maitutulong ng underwater military base sa pagbibigay proteksyon sa likas yaman ng bansa. Maliban sa tradisyonal na depensa, ang pagkakaroon ng base sa ilalim ng dagat ay nagpapalawak ng kakayahan ng Pilipinas sa pagmonitor laban sa iligal na pangingisda at smuggling. Sa pamamagitan ng mga advanced na monitoring equipment, mas mabilis matutukoy ang mga hindi rehistradong bangka at mga iligal na aktibidad sa karagatan. Magreresulta ito sa mas epektibong pagpapatupad ng batas. Mas maraming yamang dagat ang mananatili sa ating bansa at mas mapapangalagaan ang kalikasan para sa susunod na henerasyon. Ang ganitong hakbang ay hindi lamang tungkol sa depensa, kundi pati na rin sa responsableng pamamahala ng ating yamang likas. Sa kabuuan, ang ideya ng pagtatayo ng underwater military base ay higit pa sa simpleng estratehikong hakbang. Ito ay isang pahayag na handang manindigan ng Pilipinas sa harap ng mga hamon. Ang ganitong klase ng infrastruktura ay nagbibigay ng mas malalim na antas ng depensa
mas mataas na kakayahang magtipon ng mahalagang impormasyon, at mas matibay na kontrol sa likas yaman ng bansa. Kung maisa sa katuparan ito, hindi lamang mabibigyan ng proteksyon ang ating mga karagatan, kundi magbibigay din ito ng malinaw na mensahe sa rehiyon na kaya ng Pilipinas pangalagaan ang sariling teritoryo, kahit pa sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Sa pagpapalawig ng mga makabagong teknolohiya, nagiging mas posible ang pagkakaroon ng isang underwater military base na hindi lamang nakatuon sa simpleng depensa, kundi isa ring sentro ng mga state-of-the-art na solusyon para sa maritime security at pangmatagalang proteksyon ng teritoryo. Ang mga advanced underwater surveillance equipment ay isa sa mga pangunahing aspeto na magbibigay ng panibagong antas ng kalamangan sa ganitong uri ng infrastruktura. Sa pamamagitan ng highly sensitive sonar arrays at sophisticated underwater sensors, nagiging mas madali para sa base na ma-detect ang mga foreign vessels na maaaring banta sa soberanya ng bansa. Ang kakayahang makita ang mga sasakyang pandagat kahit sa malalayong distansya ay nagbubukas ng oportunidad para sa mas maagang babala at mabilis na pagtugon. Ito rin ay nagbibigay daan sa mas masusing pagmomonitor ng paggalaw sa karagatan, na isang mahalagang aspeto sa pagtiyak ng seguridad sa West Philippine Sea. Bukod dito, ang cutting-edge stealth technology na isinama sa disenyo ng underwater military base ay nagtatakda ng mas mataas na antas ng seguridad. Ang ganitong teknolohiya ay hindi lamang tungkol sa pagiging mahirap matukoy ng mga radar o sonar ng kalaban, kundi pati na rin sa pagpapahintulot na makapag-operate ang base nang hindi agad nalalaman ng ibang bansa. Ito ay mahalaga, lalo na sa rehiyong patuloy na nagiging mas masalimuot at puno ng tensyon. Ang pagiging invisible ng base ay nagbibigay ng kalamangan sa oras ng pag-atake o kahit na sa mga simpleng reconnaissance missions. Sa halip na mabilis na madiskubre, ang base ay makakapag-operate ng tahimik, naghahanda sa anumang posibleng senaryo. Ang underwater communication systems naman ay isa pang mahalagang aspeto ng teknolohiyang ito. Sa mga operasyon sa ilalim ng dagat, ang pagkakaroon ng high-speed at encrypted communication ay isang napakahalagang sangkap upang mapanatili ang maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga unit. Ang mabilis at ligtas na daloy ng impormasyon ay nagbibigay ng katiyakan na ang bawat desisyon ay nakabase sa maaasahang datos. Dahil dito, mas nagiging episyente ang mga misyon at mas lumalakas ang kakayahan ng base na magresponde sa mga emerhensya o biglaang pangangailangan. Ang secured na komunikasyon ay naglalagay ng pundasyon para sa mas malalim na pagtutulungan sa loob ng hukbong pandagat, pati na rin sa mga allied forces kung kinakailangan. Pagdating naman sa enerhiya, ang pinahusay na power sources tulad ng tidal energy ay isang mahalagang inobasyon na nagtataguyod ng sustainability at operational continuity. Ang ganitong uri ng enerhiya ay hindi lamang nagbabawas ng pag-asa sa surface support, ngunit nagbibigay din ng mas maaasahang supply ng kuryente na kayang sumuporta sa mahahabang operasyon. Sa pamamagitan ng renewable energy sources tulad nito, mas nagiging matipid at eco-friendly ang operasyon ng base, habang tinitiyak na may sapat na lakas para sa mga advanced equipment at communication systems. Ang ganitong teknolohikal na pagsulong ay isang hakbang tungo sa mas green at sustainable na depensa, isang mahalagang aspeto sa kasalukuyang panahon ng global awareness sa environmental sustainability. Ang huli ngunit hindi gaanong mahalagang bahagi ay ang deployment ng state-of-the-art torpedoes at autonomous underwater vehicles. Ang mga makabagong torpedoes ay nagbibigay ng mas mataas na firepower at precision. Samantalang ang autonomous underwater vehicles, AUVs, ay nagdaragdag ng flexibility at kakayahang umangkop sa iba't ibang uri ng misyon.
Ang ganitong mga kagamitan ay nagpapalakas sa kakayahang protektahan ang teritoryo laban sa anumang banta. Ang mga AUV ay maaaring magsagawa ng mga malalimang reconnaissance missions, pagtukoy sa mga underwater mines, at pagbibigay ng critical na impormasyon sa command center. Ang paggamit ng ganitong mga advanced weaponry ay hindi lamang tungkol sa pagsalakay, kundi pati na rin sa pagpigil sa anumang potensyal na agresor. Sa ganitong paraan, ang Pilipinas ay hindi lamang may pananggalang, kundi isa na ring aktibong manlalaro sa pagtiyak ng kaligtasan at kaayusan sa rehiyon. Sa kabuuan, ang paggamit ng mga cutting-edge technology sa underwater military base ay isang game changer sa depensang pandagat ng Pilipinas. Ito ay nagbibigay ng hindi matatawarang antas ng seguridad, mas maaasahang komunikasyon, sustainable na enerhiya at mas malakas na depensa. Sa ganitong mga inobasyon, nagiging mas matatag ang Pilipinas sa harap ng mga hamon at mas nakahanda para sa hinaharap na maaaring punong-puno ng tensyon at pagsubok sa West Philippine Sea. Ang ganitong mga hakbang ay nagpapakita ng seryosong pagtugon ng bansa sa mga lumalaking banta at nagpapatibay sa tiwala ng mga Pilipino sa kakayahan ng kanilang sandatahang lakas. Sa pagtatayo ng underwater military base, hindi may kakaila na magkakaroon ang Pilipinas ng mas malalim na antas ng kasarinlan pagdating sa pangangalaga ng sarili nitong teritoryo. Ang ganitong hakbang ay hindi lamang pagpapalakas ng depensa, kundi isa ring malinaw na mensahe sa mundo na kaya ng Pilipinas ang tumindig at kumilos para sa sariling interes, nang hindi laging umaasa sa tulong ng ibang bansa. Sa ganitong paraan, nagiging mas independent ang bansa sa pagharap sa mga hamon at banta, at mas nagiging tiyak ang posisyon nito bilang tagapangalaga ng West Philippine Sea. Habang patuloy ang pag-init ng tensyon sa rehiyon, ang kakayahang ipakita na may sariling kapasidad ang Pilipinas ay isang napakahalagang aspeto sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad. Bukod sa kasarinlan, binubuksan din ng underwater military base ang pinto para sa Pilipinas na maging sentro ng naval technologies sa rehiyon. Ang pagiging pangunahing hub para sa makabagong teknolohiya ay magbibigay ng bagong antas ng impluwensya at oportunidad sa bansa. Sa ganitong aspeto, ang Pilipinas ay hindi lamang mananatili bilang tagasunod sa mga teknolohikal na pagsulong ng ibang bansa, kundi magiging aktibong kalahok at leader sa pagbibigay ng cutting-edge solutions para sa maritime security. Ang mga dayuhang bansa na interesado sa pinakabagong kagamitan at pamamaraan sa ilalim ng dagat ay maaaring kumonsulta sa Pilipinas. Nagre-resulta sa mas malalim na kooperasyon, mas maraming foreign investments, at mas malaking network ng alyansa. Sa ganitong paraan, hindi lamang depensa ang napapalakas, kundi pati na rin ang ekonomiya at reputasyon ng bansa sa pandaigdigang antas. Ang mga ganitong hakbang ay hindi rin maiiwasang magbigay daan sa pagsulong ng local engineering capabilities ng Pilipinas. Sa pagtatayo at pagpapatakbo ng isang underwater military base, kailangang pagtuunan ng pansin ang engineering, robotics, at advanced systems development na maaaring isagawa ng mga Pilipinong eksperto. Ang proyektong ito ay maghihikayat sa mas maraming local talent upang magpursige sa larangan ng engineering, maritime studies, at teknolohiya. Ang mga universidad at research institutions ay magkakaroon ng bagong layunin at inspirasyon upang makabuo ng mga makabagong inbensyon na maaaring makipagsabayan sa global standards. Sa kalaunan, ang ganitong development ay magbibigay ng mas mataas na antas ng kakayahan sa mga Pilipino na nagre-resulta sa isang mas self-sufficient na bansa pagdating sa high-tech military at civilian infrastructure projects. Habang patuloy na lumalakas ang presensya ng Pilipinas sa teknolohiya at depensa, nagiging mas mahalagang manlalaro din ang bansa sa usapin ng regional security cooperation. Sa pamamagitan ng underwater military base,
ang Pilipinas ay may mas malakas na posisyon upang makipag-ugnayan sa mga kalapit na bansa at bumuo ng mas matatag na seguridad sa rehiyon. Ang kooperasyong ito ay hindi lamang tungkol sa pagbabahagi ng impormasyon, kundi pati na rin sa pagsasagawa ng joint training exercises, pagpapalawak ng humanitarian assistance capabilities, at pagbubuo ng mga formal na alyansa laban sa mga karaniwang banta. Sa ganitong paraan, ang Pilipinas ay nagiging bahagi ng mas malawak na network ng regional security na tumutulong upang maiwasan ang mga tensyon at masiguro ang kapayapaan sa Asia-Pasipiko. Sa ganitong papel, ang bansa ay nagiging mas makapangyarihan sa rehiyon. Isang leader na hindi lamang nagtatanggol sa sarili, kundi tumutulong sa kapwa para sa mas maayos na kinabukasan. Higit sa lahat, ang pagtatayo ng isang underwater military base ay sumisimbolo sa pagbabagong direksyon ng Pilipinas patungo sa pagpapalakas ng soberanya nito. Sa kabila ng pressure mula sa iba't ibang banyagang puwersa, malinaw na ipinapakita ng hakbang na ito na kayang harapin ng bansa ang anumang pagsubok at banta sa kanyang teritoryo. Ang ganitong uri ng infrastruktura ay hindi lamang physical asset. Ito ay isang pahayag ng determinasyon, ng pagkakaisa, at ng kakayahang kumilos bilang isang bansang handang ipaglaban ang kanyang karapatan sa West Philippine Sea. Ang simbolikong kahulugan nito ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipino na magkaisa para sa pambansang interes at tumayo ng may tapang sa gitna ng pandaigdigang hamon. Sa kabuuan, ang pagkakaroon ng underwater military base ay higit pa sa simpleng depensa. Ito ay isang plataporma ng kasarinlan, isang sentro ng teknolohikal na inobasyon, isang testbed para sa local talent, at isang mahalagang bahagi ng pandaigdigang kooperasyon. Ang bawat aspeto nito ay tumutulong sa pag-angat ng Pilipinas bilang isang mas matatag na bansa. Isang bansang handang ipakita sa mundo na kaya nitong protektahan ang sarili nitong tahanan sa gitna ng karagatan. Sa pamamagitan ng ganitong hakbang, hindi lamang depensa ang napapatibay, kundi pati na rin ang dignidad at soberanya ng bawat Pilipino. Sa pagtatag ng underwater military base sa West Philippine Sea, isang makapangyarihang deterrent laban sa territorial aggression ng ibang bansa ang nabubuo. Ang presensya ng ganitong base ay nagiging malinaw na babala na handang ipagtanggol ng Pilipinas ang sarili nitong teritoryo mula sa anumang uri ng panghihimasok. Sa ilalim ng dagat, mas malalim at hindi basta-basta mararating ang nasabing infrastruktura na nagbibigay daan upang magkaroon ng mahigpit na depensa. Dahil dito, ang mga potensyal na agresor ay magdadalawang isip bago magpatuloy sa kanilang mga plano at magbibigay ito ng mas mahabang panahon sa Pilipinas upang kumilos at magdesisyon sa harap ng mga banta. Sa gayong paraan, ang underwater military base ay nagiging hindi lamang isang pasibong istruktura, kundi isang aktibong puwersa na nagpapanatili ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Isa pang mahalagang aspeto ng ganitong base ay ang pagpapalakas nito sa seguridad ng mga sea lanes sa West Philippine Sea. Ang mga sea lanes na ito ay mahalaga hindi lamang para sa Pilipinas, kundi pati na rin sa pandaigdigang kalakal at transportasyon. Ang pagkakaroon ng isang depensa sa ilalim ng dagat ay nagbibigay ng mas matibay na proteksyon laban sa mga ilegal na gawain, tulad ng smuggling at ilegal na pangingisda, na madalas na nangyayari sa rehiyong ito. Bukod pa rito, ang mas ligtas na sea lanes ay nagpapalakas ng tiwala ng mga negosyante at dayuhang mamumuhuna na dumaan sa teritoryo ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng ganitong base, masisiguro na ang kalakal sa karagatan ay hindi lamang mabilis, kundi ligtas din, na nagbibigay ng direktang benepisyo sa ekonomiya ng bansa. Sa konteksto naman ng diplomasya at international relations, ang underwater military base ay nagbibigay ng mas maraming pagkakataon para sa Pilipinas na makipag-alyansa sa mga bansang may kaparehong interes. Ang ganitong base
ay hindi lamang instrumento ng depensa, kundi isang simbolo ng kahandaan ng Pilipinas na makipagtulungan sa ibang bansa sa pamamagitan ng mas malawak na kooperasyon. Ang Pilipinas ay maaaring makabuo ng mas malalakas na alyansa na magpapalakas sa regional na seguridad. Ang pagbabahagi ng teknolohiya, impormasyon at pagsasanay sa mga kaalyadong bansa ay nagpapalawak ng kapabilidad ng lahat ng kasangkot na puwersa. Bukod dito, nagkakaroon din ng mas malalim na ugnayan sa mga bansang may kaparehong layunin na panatilihin ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Gayunpaman, hindi maikakaila na ang pagtatayo ng ganitong base ay maaaring magdulot ng mas mataas na tensyon sa rehiyon. Ang ibang bansa na may interes sa West Philippine Sea ay maaaring makaramdam ng banta at magtangkang magpakita ng kanilang sariling kapangyarihan. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang maging maingat at mahusay ang diplomasya ng Pilipinas. Kailangang masiguro na ang pagtatayo ng base ay hindi magdudulot ng mas malalim na hidwaan, kundi maghahatid ng mensahe na ang layunin nito ay depensa at hindi agresyon. Sa pamamagitan ng balanseng diplomasya, maiiwasan ang eskalasyon ng alitan habang pinanatili ang soberanya at seguridad ng bansa. Ang maingat na pagharap sa mga reaksyon ng ibang bansa ay magiging susi upang mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang labis na tensyon. Sa huli, ang pagkakaroon ng isang underwater military base ay nagdudulot din ng positibong epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng protektadong maritime resources, masisiguro na ang yaman ng karagatan ay nananatili sa kamay ng mga Pilipino. Ang mas ligtas na territorial waters ay magbubunga ng mas produktibong industriya ng pangingisda na makatutulong sa kabuhayan ng maraming Pilipino. Bukod dito, ang mas mataas na antas ng seguridad sa karagatan ay magbibigay daan para sa mas maraming negosyo at dayuhang mamumuhunan. Ang ganitong seguridad ay isang mahalagang salig para sa pagpapalago ng ekonomiya. At ang Pilipinas ay maaaring makinabang ng husto sa pamamagitan ng mas matatag na ekonomiya na suportado ng protektadong likas yaman. Sa kabuuan, ang underwater military base ay hindi lamang instrumento ng depensa, kundi isang makapangyarihang puwersa na nagpapatibay sa soberanya, ekonomiya, at ugnayang diplomatiko ng Pilipinas. Ang bawat aspeto ng base na ito ay nagpapalakas ng posisyon ng bansa sa harap ng pandaigdigang hamon at nagbibigay daan para sa mas ligtas at maunlad na kinabukasan. Sa ilalim ng karagatan, naroon ang bagong tapang at determinasyon ng Pilipinas na manindigan sa sarili nitong karapatan, harapin ang mga hamon, at magtaguyod ng kapayapaan at seguridad para sa rehiyon at sa buong mundo.